morning sa bawat isa and a blessed celebration of our Savior and Lord Jesus Christ's birth. Okay? Yun po yung pinakadahilan kung bakit tayo nagdiriwang ng Kapaskuhan, yung tinatawag na Paskwa. Okay, Pasko. Okay? At nais din po nating patiin yung mga nasa online natin, bagamat sila Joy ay hindi nakaka-join ngayon kasi ano din nila ngayon, Christmas celebration din doon sa New York. Pero nandyan din sa atin ngayon si Ate Vicky from California, si Ate Tess Galvez sa Quezon City, and of course si Kuya Bien at saka si Ate Annabel na nasa Laguna. At si Asap ay nasa biyahe na ba siya? Okay? Nakarating na ba siya? Wala pa? Okay? Pero nanonood siya ngayon sa atin online. ASAP, saan ka man naroon ngayon? Hindi. Ang ibig ko sabihin, kung nasa airport ka, o nasa aeroplano, salamat sa pagsubaybay mo sa amin, no? Kasi si ASAP po ay papunta rin yata ng US, no? At pansamantala, si Princess muna ang papalit sa kanya bilang head ng ating tech team. Okay? At siyempre, welcome din natin si Pastor Jerome at saka si Joy. Yan. Okay. Mga nakakasama natin pagka may mga okasyon. Okay? So, sino nagturo ngayon doon sa inyo? O bukas pa kayo magsa-Sunday service? Tapos na rin. Ano nga Christmas party ninyo? Oo nga, no? Nung nakaraan linggo. Okay? I-welcome din natin si Ayan. Ayan! Ako'y na-surprise. Madalas na ako na susurprise nitong anak kong ito eh. Okay, nung minsang birthday ko nasa ATS yata kami noon, nag-aaral ako noon eh. Nag-surprise din siya noon. Kaya nung pinakain niya ako, isang soup tsaka rice. Surprise. Salamat anak sa patent mo. Hindi ko ine-expect ano. And si Donna, nakasama din natin ngayon muli. Yan, palakpakan natin ang mga ngayon lang natin na kasama. Si Jenaline. Bagamat si Jenaline ay laging umaattend ng ating Bible study, sa pangarap ay nakakasama natin siya ngayon din. Okay? Sino pa ba mga bago dyan? At yung napakaraming mga bata natin talaga dito ngayon. Mula sa pangarap, di ba? Dahil Pasko no? Okay? At makikita naman natin, ano? Ang dami nila. Pero hopefully, yan. Nag-aabang daw sila kasi ng games. Pasensyahan, wala tayong games ngayon. Pero anyway, meron tayong konting salo-salo na lahat ay i-enjoy natin ang presence of our God and the presence of everyone. Lalo na, ngayon natin idiniwang ang kapanganakan ng ating Panginoong Yesus. Dahil doon sa bukas, bispiras na. Di ba? Tawag doon, bispiras, di ba? Okay? At sa susunod na araw ay Pasko na mismo. Bagamat, alam niyo po, no, sabi nga ng iba, imposibleng ipinanganak si Jesus ng December kasi malamig. Yung mga shepherds, nasa labas sila nag-aalaga ng mga tupa. At hindi pa pwedeng during taglamig yon. Yet, hindi po yung halaga ng araw. Ang mahalaga nito, yung nagkaroon ng pagkakataon na ipinanganak ang ating tagapagligtas. Okay? Yung maipagdiwang natin na dumating sa unang pagkakataon ang Panginoong Hesus para mag-alay ng kanyang buhay, ipagkaloob ito para sa ating kaligtasan. Yun po yung magandang ipagdiwang. So not necessarily the day, kundi yung the essence, the reason why He came here on earth, why He was born. Okay? At yun ay ang ating salvation. At yun po ang ating pag-aaralan ngayon. So medyo hinto muna tayo doon sa ating Luke 13. Punta muna tayo sa Luke chapter 2, verse 8 to 20. Okay? So hilingan ko po lahat na tumayo. Babasahin po natin ang isang senaryo nung gabing ipinanganak ang ating Panginoong Yesus. Okay? Yung gabing yon mismo, ano nangyari nung gabing yon? So Luke chapter 2, verse 8 to 20. And there were shepherds living out in the fields nearby,
keeping watch over their flocks at night. And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. And this will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger." And suddenly a great company of the heavenly hosts appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace to men on whom his favor rests." And when the angel had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about." So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. And when they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. Tayo po'y manalangin at tumingin ng gabay sa banal na Espiritu sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Salamat po muli, Panginoon, at sama-sama naming maipagdiriwang ang iyong kapanganakan at ang kahalagahan at kahulugan ng Pasko. Walang iba kundi ika'y naparito sa lupa upang kami iligtas sa aming mga kasalanan. Salamat po, O Diyos, dahil inaamin po namin on our own, hindi po namin kayang iligtas ang aming mga sarili. Bagamat gumagawa kami ng mga mabuti, pero marami rin pa kami mga sablay. Marami pa rin po kami mga sabit. Kaya, Panginoon, salamat dahil ikaw lamang ang tangi na hindi nagkasala, bagamat ikaw ay nandito sa lupa at nagbigay ng mabuting halimbawa at ang tunay na makapagliligtas lamang sa amin. Kaya, Panginoon, salamat po sa iyong unang pagdating dito sa amin. Kaya naman, Panginoon, habang inaantay namin ang muli mong pagbabalik, narito po kami, Panginoon, ipagdiriwang ang iyong kapanganakan. At upang nang sa ganon, maihanda din namin ang aming mga sarili sa muli mong pagbabalik. Kaya, Panginoon, tulutan mo ang iyong banal na Espiritu na siyang tunay na magturo at humipo sa aming mga puso't isipan, magbigay ng liwanag upang nang sa ganon, lubusan pa naming maunawaan ang iyong mga salita. Salamat po, O Diyos, sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal at luwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maaari na po tayo makaupo. Amen. Umaga kasi ngayon no? Kaya hindi masyado nating makanta yung "Oh Holy Night." Kasi mayroong link na dun sa "Oh Holy Night" Okay? At kung i-review nyo, 1800s pa pala yun sa Wikipedia, no? 1800s pa nung na-compose at naging kanta yung "Oh Holy Night." Pero definitely, ang intention po ay ipagdiwang ang kapanganakan ni Jesus. Yun po yung pinaka-tema nun. Kaya nga ako siguro, hindi ko na po kakantahin, tutulain ko na lang kasi baka biglang mag-uwian kayo Yeah, "Oh Holy Night, the stars are brightly shining." Baka pwede natin kantahin sama-sama. Yeah? Sige. Sino magbibigay ng pitch? Baka iba-iba tayo ng pitch Yan. Good. Sige, Jerry, kaya pa? Yun, no? Yan, sige. Yan. Si Ate Lou ang magbibigay ng pitch. Ay, si Jerry pala. Siya ang nasa keyboard Yan.
Alam niyo, meron akong isang pinulot doon na ginawa kong tema para sa ating sermon ngayong umaga. Amen. Ate Lu, sige. Ate Lu. Mataas daw. Oh. Holy night. Yan. Okay? Sige, sabi na. Ha? Patapos na raw nata. Di, ulitin natin. Yan. Enjoy po natin lyrics, ha? Amen. Amen. Classic, no? Classic na kanta. Kaya po siya naging holy because Christ was born. Okay? Baka kasi kung minsan yung iba nagiging masyadong legalistic. The night ang naging holy. Kaya the night was holy because Christ was born. The night when Christ was born. It is the night of our dear Savior's birth. Okay? Tapos, sabi nga doon, di ba? Long lay the world in sin and error pining. Ang nagahari noong araw ay kasalanan sa mundong ito. Okay? At ang kamalian, till He appeared. Yun na no? Till He appeared, and the soul felt its worth. Naramdaman natin, naranasan natin ang kahalagahan ng ating mga kaluluwa na kailangan natin ng isang tagapagligtas. Ito ngayon yung kinuhanan ko ng verse. A thrill of hope. A thrill of hope. Nagbibigay ng pag-asa, kasabikan na may pag-asa. And the weary world rejoices. At itong mundong pagod na ay nagagalak at nagdiriwang dahil ipinanganak na ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga, even the angels were singing, glory to God in the highest. Kaya po yung ating magiging topic ngayon is actually, hinango ko po dito sa a thrill of hope. Okay? A thrill of hope. Merong kasabikan ng pag-asa
na pwedeng maranasan ng mundong ito na pagod na. Kayo po ba hindi napagod? Ay, nitong mga nakaraang araw lang, no, sa sobrang traffic. Grabe. Sino mga naging biktima ng traffic nitong mga nakaraang araw? Ayan, oh. Oh, grabe, oh. Si Jerome, si Jason, si Dana, si Jello, si Chelsea, si Lou, si Ate Sint. Grabe. Buti kayo hindi na traffic, Ate Glo. Wow, mabuti kayo. Naku, grabe. Ako, nung pagpunta nung sa school, naku, 2 hours. Diyan lang sa may, ano yun, Commonwealth, sa may Holy Spirit. Pabalik, 2 hours. Wow, sabi ko. Grabe yung pagod. Tapos, kagabi, okay? Nung nagpunta lang ako sa Word of Life, nung isang Wednesday. Ay, naku, grabe, 1 oras. Kaya ng 20 minutes yun. Napabalik, 1 oras uli. Ang traffic doon sa may SM Tungko eh. Grabe. Okay? At yung isang araw na dumalaw po ako doon sa Burol nung mother ni Pastor Noel. Ay, grabe. Almost 2 hours. Diyan lang yun sa bayan. Pero again, nakakapagod. Yet, because of this hope that we have, ayan, gusto natin ipasok dito ngayon yung may pag-asa pa po tayo. Kahit itong mundong ginagalawan natin ngayon, na punong-puno din ng katatakutan at sabihin natin kapaguran. By the way, bago po tayo magsimula, gusto ko po na ibigay sa inyo yung testimony ni Ate Vicky. Okay? So si Ate Vicky po ay na-diagnose na meron pong cancer yata, no? Nung September pa po. Kaya nga, as early as September, nagsabi na siya na hindi siya makakapunta ngayon. Bagamat kanyang desire, ang feeding program niya every year, pero hindi na po siya makakapunta dahil nga po siya ay na-diagnose. Ngayon, may latest na, di ba, sinasama natin siya sa prayer. Ngayon, may latest na check-up siya at gusto niya itong i-testify para sa atin. Okay na ba yung ating video? Okay? Sige, yan. Panoorin po muna natin yung testimony ni Ate Vicky. CCC, Happy Thanksgiving, Merry Christmas, kung ano pa. Ako po ay si Victoria Vicky G. Lacerna, 73 years old. Nasa California, Bakersfield, California. Napag-utusan po ako na magbigay ng aking na i-testify ko ang nangyari sa buhay ko itong taon 2023. Ang masasabi ko, God work in mysterious way. He is the greatest healer and He held me. Noong pong noong pong February ata yon ng 2023, kasi dito sa Amerika, requirements po ng health na every 2 years o every year according to your insurance na magpa-test ka ng mammogram, pap smear, ano ba to, yung pong colonoscopy. Ako naman, matagal nang hindi na colonoscopy, pinagawa ko ng Cologuard. Okay, yung Cologuard, mas easier, less painful,
kesa sa kesa sa colonoscopy. So ginawa ko nga po 'yon, at nang bumalik ang resulta sa akin, naging positive po ako. So yung aking primary doctor nag-insist na at nag-order na i-colonoscopy po ako. Di repair po ako sa isang gastroenterologist para siya ang gumawa ng colonoscopy. Nakakatawa nga po kasi schedule po ako ng June, pero nagawa na po ito September na ng 2023 dahil wala pong available na gastro doctor. Naghintay po ako at sabi kong ganon. Siyempre, medyo nag-worried na ako dahil positive nga po. Yung ibang doktor naman, in-schedule pa ako October. So, ang ginawa ko na lang yung pinakamalapit na September, ang aking first week ng September. So, ginawa nga po yung aking colonoscopy. At pagkatapos magawa, sinabi kaagad sa akin nung Dr. Chris Hem na meron po akong tumor sa colon, banda ng cecum. Yung cecum po, malapit po yun sa appendix, dulong-dulo po yun. Yun po ay nasa right mo ng iyong abdomen. So ngayon po, gusto ngayon ng primary doctor ko na i-clear ako sa medical candidate for surgery. So nakipag-usap na po ako doon sa aking mga doktor para po akong pinapasok sa sa karayom dahil sabi nung cardiologist ko may panibago daw akong block sa heart. So kailangan angioplasty. Pag yung angiogram ko at makita nila nga na may block, kailangan lagyan ako ng stent. At yun nga, ginawa yung angioplasty. At ang sabi sa akin ng cardiologist, hindi pa daw pwedeng gawin yung surgery after a month. So, ganun nga po, pina-ultrasound ako ng chest. Sa ultrasound naman ng chest, may na-find out sila ng mga nubes yun. Pero sabi nila, hindi naman, parang malayo. Sa abdomen din, pina-CT scan ako. Maraming pinagawa sa akin bago mga laboratory, iba-ibang klaseng procedure. At finally po, na-schedule po ako ng syempre magko-coordinate yung mga other specialist na doctors sa primary doctor. Hanggang bandang huli na-schedule po ako ng November 28. So, noong November 28 nga, ayun nga, nagka-complication pa pala ako doon sa angioplasty ko dahil bumaba ang aking hemoglobin, naging 6.1. So, doon pa lang, sa angioplasty pa lang, inadmit na ako sa ospital para i-transfuse ako at saka napakataas po ng aking potassium. 6 point something. Hindi ka talaga high risk talaga ako para for surgery. So, kailangan pababain yung potassium, pataasin yung hemoglobin. So, in other words, habang hinihintay ko yung 30 days, binubooster ko naman yung aking hemoglobin at saka immunity ready for surgery. So, November 28, schedule po ako sa surgery. Nung una po, talagang wala po akong peace of mind. Parang na-question ko tuloy na bakit ako. Yung bang denial ba na ganyan? Alam mo naman, stages ng may denial. Dumadaan ka sa proseso. So, ngayon po, na-schedule nga po ako. Nung nando na ako, ganun po, bombarded po ako ng antibiotics.
na mataas, Flagyl. Ewan ko kung ilang grams yun, pero every 8 hours binibigyan ako. At linagyan na nila ako ng Artline kasi hindi maganda ang vein ko, dehydrated, kahit na ako po ay may nakadextrose. Tapos, binibigyan din nila po ako ng magnesium kasi yung magnesium ko po, mababa rin po. Kaya kailangan pataasin din po yun. Kaya, nandyan na yung diarrhea, nung ako'y magkatapos ng surgery, nandyan na rin po yung cramping ng stomach mo, nandyan na rin po yung abdominal pain doon sa incision. Parang linya po ng horizontal para bang sa cesarean. At meron po akong drainage, ganon. So, ang pinagdaanan ko po yun nung parang frustrated ako na hindi ko malaman kung anong gagawin ko dahil nakaplano na po akong kaming umuwi sa Pilipinas dahil meron po akong mission ng feeding na i-schedule ko sana 3. Nakabili na ako ng ticket. Mahirap kasi mag-refund minsan. O kaya, ibabawasan ka din nila sa binayad mo. Nung bumili kami ng ticket, napakamahal pa naman noon, basta lang makaalis. So, humingi ako ng sulat sa oncology ko, saying na ganun nga ako surgery, pati si Telma, kasi si Telma ang dalawa lang naman kami sa bahay dito, siya nag-aalaga sa akin. Hindi na nga, ayaw ko na rin makipag-diskusyon sa kanila dahil parang sinasayang ko lang yung aking oras, yung stress, at saka minsan nga ayaw kong sagutin ang telepono dahil sa sobrang sakit. At saka parang pang nagsasalita ako ng matagal, lalo akong kinakabagan. Ganun na nga, prayers lang talaga. Nagpapasalamat po din ako sa mga taong nag-pray sa akin, sa inyo po, sa mga classmate ko, sa mga kamag-anak ko, sa mga kaibigan ko, at so on pa po. Kung sino man po, nagpapasalamat ako. Nagpapasalamat din po ako sa Diyos dahil binigyan ako ng bagong buhay. This is a miracle. And this is the greatest and wonderful Christmas gift for me from Jesus Christ. He is really a healer. I've been healed. Nung makalawang araw, nagpunta ako sa oncology. At yun nga ang ang verdicts, whether ako'y magkikimo o optional o hindi na. Ang nangyari po, according to the pathologist, na yung aking tumor daw, nang kinuha daw nila, walang mood at saka intact. Kaya malinis daw, sabi ng doktor sa akin. Sinabi din po yun ng surgeon. Sabi niya, you're free from cancer. Ang cancer ko po is stage 2A. At ang sabi ng oncologist sa akin, 2 option natin dyan. You really don't need to have a chemo. But, sabi niya, constant check-up. I-observe po daw at check-up. Pero after 2 months, kailangan i-repeat daw yung aking colonoscopy. O pwede daw akong kumuha ng chemo na minimal lang kung magkaroon lang ako para magkaroon ng peace of mind. Sabi kong ganon. Sabi ko, ititake ko na lang po yung optional na hindi na, pero talagang
imo-monitor ko po yung sarili ko at saka magko-comply sa lahat na ipagagawa ninyo. Kaya nga po, sabi kong gano'n doctors are good, caring, and diligent po sila sa kanilang trabaho. Pero, meron pa bang higit sa Diyos kay Jesus Christ? Wala. Siya ang pinaka-greatest physician in all. Kaya talagang kailangan magkaroon ka rin ng hope. At noon po, nung ako'y nasa trial, akin lang pong iniisip na siya lang ang makakatulong sa akin, wala nang iba. Oo, prayers is also powerful. Tama po kayo dyan. Wala na pong higit. Kaya po, although na-miss ko yung aking passion na mag-feeding, pero kailangan alagaan ko muna ang sarili ko. Talaga po itong si Sating pag everything is going so good, talagang ini-stir up ka niya. Gagawa't gagawa ng paraan niya para i-still niya yung happiness mo and joy. Kaya huwag po tayong papatalo sa kanya. Kaya nga po nandyan si Jesus. Siya ang lalaban sa aking battle. Yun nga po ang sinasabi ko. The healthier I am, the most thoroughly I can do for your work. I thank you, Lord, that when I pay attention to your words and keep them within my heart, they're busy health to my whole body. Merry Christmas to everyone. Thank you. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga natin at maging kay Ate Vicky na medyo talagang nagdelikado dahil sa dami ng kanyang mga naging sakit o pinagdaanan. Yet, the Lord is so faithful and gracious na binigyan po siya ng, sabi nga niya, second life. Okay? Kaya nga man po tayo ngayon, sa panahon din natin, ay wag din po tayo mawawala ng pag-asa. Ano man po ang pinagdadaanan natin, definitely, there is always a thrill of hope. Yun. Kaya nga po dito, medyo i-relate ko lang po, okay, yung pong mga fears or doubts nung mga naunang sabihin natin Christmas casts. Yung mga nung ipinanganak o bago ipinanganak ang ating Panginoong Yesus, sino yung mga involved na cast? Okay? Isa-isahin po natin, pagkatapos tingnan natin kung ano yung mga pinagdaanan din naman nila. Okay? So balikan po natin, no? Pansamantala, yung bang months before the first coming o yung tinatawag nating birth of our Lord Jesus Christ. Ano po ba nangyari noon? Okay? Alam po natin lahat itong kwento, kaya papasadahan lang po natin na si Maria, okay, ay nagpakita ang isang anghel kay Mary sa Luke chapter 1 verse 30. Ang sabi sa kanya, "Greetings to you, Mary," right? At the Lord is with you. Blessed are you among women. At si Maria, puzzled siya noon, confused siya. Anong klaseng bati ito? Bakit sinasabi niyang ganon? So medyo may kaguluhan sa puso't isipan ni Maria noong mga panahon na yon. Pero ang bati sa kanya ng anghel, nung nararamdaman ng anghel na siya ay may takot. Kaya ang bati sa kanya ng anghel, "Do not be afraid, Mary." Okay? So kung titingnan po natin, bago pa i-announce yung birth, ay may fear ang mga tao. Si Maria may fear. Kaya naman sinabihan siya ng angel,
fear not. Do not be afraid. Bakit ka hindi matatakot? Ito na yung thrill of hope doon. Yung kasunod, because you have found favor with God. Okay? Para sa akin, yun po yung thrill of hope. Okay? Okay? Huwag kang matatakot. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, kapatid. Okay? Yung mga nasa online natin, si Ate Vicky, no? At kung sino man sa atin dito. Lahat naman tayo merong pinagdadaanan talaga eh. Pero do not be afraid. You have found favor with God. At mamaya titingnan po natin ano yung favor na yon. Okay? Bakit nasasabi na you have found favor with God? But that is the thrill of hope. Now, hindi lang po si Mary ang naka-encounter. Months ago, before the first coming or birth of our Lord Jesus Christ, si Joseph din. Okay? At siguro, alam nyo, maalala nyo yung kwento kay Joseph, no? Na siya ay, nabalitaan niya na si Maria ay nagdadalang tao. Eh, hindi pa sila kasal. Kaya siguro kung ano-ano pumapasok sa isip niya, ano to? May nangyari bang adultery? Bakit siya nagkaroon ng nagdadalang tao siya na hindi pa nga kami nagsasama, nagsisiping? Bagamat sa panahon nila, pag sinabing betrothed na, hindi lang GF-BF yon, kundi more on parang ano yon, hindi lang engagement, kundi more on parang kasal na talaga ang turingan. Seremonyas na lang ang kulang. Yun ang ibig sabihin nun, ng betrothal. Okay? Kaya kung mapapansin niyo, ang iniisip ni Joseph noon, ididiborsyo siya. Hihiwalayan siya. Kahit na hindi pa sila kasal, ididiborsyo na niya kasi sa mata ng mga tao, ng society, ritual na lang ang kulang, seremonyas na lang, pero kasal na sila sa mata ng tao. Eh ngayon, balitaan ni Joseph na nagdadalang tao si Maria. Kaya, teka, ano to? Hihiwalayan ko na lang siya. Ididiborsyo ko siya. At habang pinag-iisipan ni Joseph itong mga to, nagpakita din sa kanyang isang anghel. And an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid. Yun din ang unang bati, to take Mary home as your wife. So, laging ang unang bati, noong unang Pasko pala, is fear not. Diba sa atin, ang unang bati, pag Pasko na Merry Christmas! Diba? Masaya, no? Have a blessed celebration of our Lord's birth. Yun ang batian natin. Masaya. Pero yung unang Pasko, ang unang bati lagi ng anghel, do not be afraid, Mary. Pero may thrill of hope. You have found favor with God. Pagdating kay Joseph, do not be afraid, Joseph. Because what is conceived in her is from the Holy Spirit. Ayun yung thrill of hope. Okay? Na yung dinadala ni Maria ay nagmumula sa banal na Espiritu. Ito po yung mababasa natin doon sa Matthew chapter 1, verse 20. So that is the thrill of hope, na merong pag-asa. Jose, wag mong hiwalayan ang asawa mo. May pag-asa yan. Naalala ko kanina, si Ate Vicky, di ba? Parang meron siyang, may pinagdaanan siya, di ba? Meron siyang naging doubts, may denial, may questioning. Narinig niyo, kini-question daw niya ang Diyos. Bakit ako? Talagang ganun po yun. Proseso po yun, pinagdadaanan ng mga tao. Okay? At, yung sinabi niya, frustrated din siya. Those are all emotions. At ganun din si Mary at si Joseph, nung mga panahon na yon, meron din silang pinag-iisipan, pinagdadaanan, at nandoon yung takot, kaya hindi maalis. Sa atin ngayon, meron din tayong mga maaaring hinaharap na takot. Iba-iba nga lang ang ating source of fear. Pero there is always the thrill of hope. A thrill of hope. The weary world rejoices. Okay? So now, puntahan na natin yung the night. Kasi yan, months before. Okay? The birth. Dahil siyempre, nung in-announce kay Mary, 9 months niya dinala si Jesus. Now, the night before the first coming. Okay? Ito yung binasa natin kanina. Ang naka-witness nito, mga shepherds.
Nandun sila sa Luke chapter 2 verse 10, nag-aalaga daw ng mga tupa sa bukid, ano? At maaring sila ay meron ding mga problema na pinag-uusapan. Ano ba to? Wala na tayong masyadong makain dahil menial po, pinaka trabaho noong araw ay yung maging pastor. Pinaka mababang uri ng trabaho. Dahil kakaunti lang talaga ang kinikita ng pagpapastol. Hindi katulad pag sila ay businessman at kung ano pa man. Okay? Pero wala. Kaya maaring ang mga pastol na to ay nasa isang poor condition din. At kasabay pa noon, nung panahon na to, sila ay under sa Roman Empire. Kaya pwedeng nag-aalala din sila sa taxes na kailangan nilang bayaran. Okay? So, samot-saring problema ang humaharap din maging sa mga pastol na to. But then, the angel appeared to them and said to them, "Do not be afraid." Kaya napansin ko, sa mga verses dito, the night before Christmas and even months before Christmas, ang pambungad na mensahe lagi ng anghel, huwag kang matakot. Huwag kayong matakot. So again, nandun yung salitang, fear not. Okay? Why? Ito yung thrill of hope. Because I bring you good news of great joy that will be for all the people. So always, pag ang ating Diyos ay nagbigay ng balita sa atin at inassure tayo na huwag tayong matakot dahil may pag-asa. That is the thrill of hope. A good news of great joy, isang mabuting balita na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. So the thrill of hope is the good news of great joy. Bakit good news of great joy? Ano tong good news of great joy na to? Sa Luke chapter 2, verse 11, dinugtong nung anghel kung bakit niya sinabing, I bring you good news of great joy that will be for all the people. Ano yon? A Savior has been born to you. He is Christ the Lord. That's the hope. Okay? Kung ano man ang mga naglalaro sa isipan ng mga tao noong araw, na sila'y hirap, na sila'y under sa Roman Empire, yet pinanganak na sa inyo ngayon ang inyong tagapagligtas. Siya si Kristo, ang inyong Panginoon. A Savior has been born to you. He is Christ the Lord. That's the hope. That's the hope that they are waiting for kahit nung araw pa at hanggang ngayon. Okay? Marami po ang nagaantay ng pag-asa at walang iba pong makapagdulot nun kundi ang kapanganakan ng ating Panginoong Yesus. At pagkatapos pong banggitin that the Savior has been born to you, He is Christ the Lord, lumitaw ang laksalaksang anghel, di ba? And lahat sila umawit. Glory to God in the highest. Okay? So that's the thrill of hope. Okay? Glory to God in the highest. Alam niyo po, para sa akin, giving glory to God is the whole purpose of man. Para sa akin, giving glory to God is the whole purpose of man. Kasi nagtuturo po ako ngayon ng Formation Christian Character, nag-Christmas break kami, at ang huling subject ko doon sa kanila, topic ko sa kanila is about your personal mission statement. What is your personal mission statement? Ano ang dahilan bakit ka nandito sa mundong ito? Yun ang pinaka-challenge ko. Kaya nga hanggang kagabi nagbibigayan na ng mga mission statement yung mga estudyante ko. What is your mission statement? And for me, the ultimate mission statement for us is to glorify God. Hindi yung, kasi nung araw ng Islam book, naalala ko, ang mga Gen Z ba, nag-Islam book ba kayo? Kayo ba, Irene, nag-Islam book? Gen Z kayo, di ba? Generation Z na kayo? Hindi na kayo nag-Islam book? Facebook na, oh.
Kami nila Ate Alice, di ba? Inabutan natin Ate Alice yun, Islam book. Okay? Yung pong, di ba may Islam book, may tanong kasi dun What is your ambition in life? Yan. Ako lagi ko sinusulat nung elementary tsaka nung high school, to finish my studies and to be an engineer someday. Yun ang lagi kong sinusulat. Okay? So, parang yun ang plano ko sa buhay. Yun ang purpose ko. Makapagtapos ng pag-aaral at mag-isang engineer. Okay, nakapagtapos na nga ako ng pag-aaral. Naging engineer na ako. Nag-retire na ako. Ano na ang purpose ko sa buhay? Nabago. ang purpose ko na ngayon sa buhay, magpastor at maglingkod sa Panginoon. Di ba? Paano halimbawa, tumanda na ako at maging retired na rin ako sa pagpapastor? Okay? Ano na magiging purpose ko sa buhay? Mag-antay na lang ng pensyon, mamasyal-masyal. Okay? So alam nyo, no? Any stage, no? Okay? ng ating buhay, the best purpose is to glorify God. Kahit na estudyante tayo, mga anak, glorify God. Finish your study. Glorify God by finishing your studies. Sa mga nagtatrabaho, glorify God by doing your job or profession efficiently, effectively. Okay? At kung ano man ang ating ginagawa ngayon, let us always make our purpose to glorify God. Glory to God in the highest. Sa John chapter 1, verse 14, binanggit ni John, the beloved apostle, the Word became flesh and dwelt among us. We have seen His glory, the glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth. Nasumpungan nila si Jesus, okay? Ang kaluwalhatian ng Diyos Ama, puno o puspos ng biyaya at ng katotohanan. Kaya nga, kung meron po tayong purpose sa buhay, ay hindi lang yung may matapos tayo o may ma-achieve. Gawin po nating purpose sa buhay to glorify God. To glorify God. Kung ano man ang estado natin sa buhay, even sa atin, halimbawa pag-retire, okay? Halimbawa siguro pagdating ng araw, retired na ako sa pagpapastor, tanggap na lang ako ng pensyon, at pagkatapos papasyal-pasyal na lang, still I would glorify God. Di ba? So that is the ultimate purpose of man, to glorify God. And on the night Jesus was born, the angels were singing, "Glory to God in the highest." Okay? Kaya ibigyan natin ng kaluwalhatian ang ating Diyos sa kataas-taasan. Then, itinuloy po ng anghel yon, "Glory to God in the highest, peace to man, on whom His favor rests." Yon. May sinugtong siya, no? Sa Diyos, ang kaluwalhatian, ang papuri, at sa mga tao, kapayapaan. Okay? At nung nakaraang mga linggo, napag-aralan po natin yung salitang peace, yung shalom. Okay? Yun po ay totality of God's blessings. Pag sinabi po ng nating kapayapaan, it includes yung ating well-being, yung health natin. Di ba pagka wala kang sakit, mapayapa ka Di ba? Kasama po yun. Yung pong ating prosperity, okay, kasaganaan, security, soundness of mind, completeness, and even reconciliation, that's part of peace as far as the Bible is concerned. Hindi lang yung mapayapa ka kasi walang gulo. Sabi nga ni Ate Vicky kanina, when everything is going smooth ba or okay or good, okay, andyan si Satanas. Yan. Ya? Guguluhin ka talaga niya. I-steer ka niya. I-steal niya yung joy, yung peace. Okay? Kaya nga, lahat ng ito ay bumubuo sa tinatawag na shalom o peace. Okay? Hindi lang po ito patungkol sa tahimik ang mundo natin. O kaya, nasa tabi ka ng beach, tapos tahimik na tahimik yung tubig. Yan. Ang sarap maligo.
Okay? Diba? Parang ganun, ano? Nakuha niyo pong maligo? Ay, hindi. Ay, malakas yung alon. Ayan, di ba? Kung minsan, no? Pag malakas ang alon, parang hindi ka mapayapa na maligo. Dahil baka mamaya, madisgrasya ka, di ba? Pero pagka halimbawa, nandun ka sa beach na talagang tahimik na tahimik, ay, ang sarap maligo, di ba? Payapang-payapa yung tubig. Okay? Hindi lang po yun no? Kundi talagang kasama doon sa kapayapaan na sinasabi dito, yung totality ng blessing ng Lord na ma-experience natin. And even in the midst of this chaos, meron pa rin tayong kapayapaan kasi yun ang ibinigay sa atin ng Diyos. At relationship, reconciliation. Pagka may kagalit ka, hindi ka mapayapa di ba? So wala ka rin kapayapaan. Okay? Kaya nga po ito, lahat ng ito ang tinatawag nating peace. Now, tingnan niyo po yung salita dyan. Peace to men. Pero meron pong qualifier. Merong qualifier. Kapayapaan sa mga taong kanyang kinalulugdan, on whom His favor rests. Napansin niyo? Peace to man on whom His favor rests. So may qualifier, on whom His favor rests. Anong ibig sabihin ng on whom His favor rests? Hindi ba parang yun? Parang, ano bang tawag dito? Unfair? Kapayapaan lang doon sa mga taong kanyang kinalulugdan. Sino dito ang kinalulugdan ng Diyos? Yan. Sino ang kinalulugdan ng Diyos? Ayan, Tamo, mangilan-ngilan lang yung tumataas ng kamay. Bakit? Hindi natin alam kung bakit tayo ba'y kinalulugdan ng Diyos. Di ba? Ayan. On whom His favor rests, no? Okay? Bakit? Parang mayroong kinalulugdan ang Diyos at mayroong bang hindi kinalulugdan? Bakit yung salita, kapayapaan sa sino man na kinalulugdan niya? Peace to men on whom His favor rests. Parang unfair. Tama ba yon? Unfair ba yon? On whom His favor rests. Paano ba tayo kalulugdan ng Diyos? Para magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating mga puso't isipan. Para magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating well-being, sa ating health, sa prosperity, sa security, sa soundness of mind, sa being complete, or even sa reconciliation. Paano tayo magkakaroon ng kapayapaan? Magkakaroon lang tayo ng kapayapaan if we are favored by God, on whom His favor rests. And how can we attain the favor of God? Paano natin malulugod ang Diyos? Hindi na po tayo lalayo. Doon po sa passage. Ano yung passage kanina? A Savior has been born to you. He is Christ the Lord. Yung pong salitang on whom His favor rests, makakaranas lamang ang mga tao na sila'y kalulugdan ng Diyos kung tatanggapin nila si Jesus bilang kanilang tagapagligtas, bilang kanilang Panginoon. Doon po na, hindi po tayo lalayo doon sa topic na sinisigaw kanina ng mga anghel. Okay? I bring you good news of great joy. A Savior has been born to you. He is Christ the Lord. And then, glory to God in the highest, and peace on men to those to whom His favor rests. Those people, those men who will accept the Savior, the Lord, the Christ, they will have peace. Okay? So, alam niyo po, karamihan ng nakakaranas ng kapayapaan, yung pong taong nanampalataya, tinanggap si Jesus sa kanyang puso't isipan, sa kanyang buhay. At hindi lang bilang tagapagligtas, kundi maging Panginoon. Kasi iba po yung kaligtasan lang Gusto natin yun, maligtas tayo. Pero ilan-ilan lang po ang ginagawang si Jesus Panginoon ng buhay nila. Ibig sabihin, bossing.
Kung ano sinabi ni Jesus, susundin niya. Yun ang Panginoon. Kasi marami po, gustong tanggapin. Says, Lord, iligtas mo ako ha. Gusto kitang tanggapin bilang aking tagapagligtas. Pero Panginoon, teka Lord, marami ka sinasabi sa salita mo na bawal eh. Ayoko ng mga bawal, Lord eh. Gusto ko mag-enjoy sa buhay eh. Yon. Hindi na tinanggap si Jesus bilang Panginoon. So sana, kuminsan, nagiging kulang yung mensahe. He is a Savior, has been born to you. He is Christ the Lord. Kumpletuhin po natin, tanggapin natin si Jesus bilang tagapagligtas at the same time, bilang Panginoon natin. Kaya kung titingnan po natin, yung pong thrill of hope, di ba? Merong fear not, merong pong good news of great joy, may glory to God in the highest, and peace to man on whom His favor rests. Parang kumbaga sa ang tawag po namin dyan parang inclusive ba? Ito yung unang dalawa, yun yung tinapay. Yung buns ba? Tapos yung dalawang huli, yun din yung buns. Sa gitna nun, may palaman. Yung palaman, yun ang mahalaga. Diba? Yun mahalaga yung palaman. Ano yung nasa gitna nung dalawang yan? Nung fear not at saka good news of great joy at saka glory to God in the highest. Peace to men on whom His favor rests. Para silang tinapay para silang buns. Nasa gitna nila, yun ang mahalaga, yun ang palaman. Ano po yung nasa gitna nila? A Savior has been born to you. He is Christ the Lord. Kaya kung papansinin po natin, yung announcement po ng angel, kumpleto. Huwag kayong matakot. Meron akong isang magandang balita, mabuting balita, na magdudulot sa inyo ng malaking kagalakan. Ipapanganak sa inyo ngayon ang inyong tagapagligtas. Siya ang Kristo, ang inyong Panginoon. Kaya luwalhatiin ang Diyos sa kataas-taasan at kapayapaan sa taong kanyang kinalulugdan. Sa mga taong tatanggap kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay nila. Now, more than 2,000 years ago, nangyari yan. After the first coming, a Savior has been born to us. A Lord has been born to us. Yun ang ipinagdiriwang natin ngayon. Kaya nga po dapat makita natin, fear not. Huwag tayong matakot. Kasi dumating na noong araw pa, 2,000 years ago, ang ating tagapagligtas at Panginoon. Sa panahon po natin ngayon, ang dami na po nating kinatatakutan. Siguro hindi lang natin nararamdaman, pero kung siguro nakatira tayo doon sa Israel at saka sa Palestine, nakakatakot po sitwasyon nila doon. Yung gera sa Israel at saka ng Hamas, o yung gera doon sa Russia at saka sa Ukraine. Naku, kung tayo nakatira doon, nakakatakot po ang kanilang sitwasyon. Or, baka hindi po kayo natatakot, pero marami pong mga Filipinos, pinipilit lang nating palakasin ang ating loob, pero yung threat po ng China na maya't maya nang haharas, nakakatakot po yun. It may mean World War III. Bagamat ako, iniisip ko, hindi gagawin ng China yan. Walang gagawin ng China na magkokos ng World War III dahil nakaabang na yung mga US, Australia, British, dito po sa ating zone, sa ating lugar, sa ating region. Pero kung sakasakali man, gera po yun. At tayo, hindi pa tayo kasi nakaranas ng gera. Naalala ko noong araw, yung mother ko, nagkikwento siya. Kasi 1920 nung ipinanganak ang mother ko. Kaya inabutan niya yung gera ng 1945. So makikita mo, ilang taon siya noon, mga 25 years old.
Mabuti na lang, hindi siya nasama doon sa mga comfort women eh. Okay? Pero, ganun ang edad niya noon, during that time, nung nagkaroon ng giyera. At talagang nakakatakot daw. Lalo na pagka bumubomba na, okay? Hindi mo na alam kung saan ka magtatago. Sa atin ngayon, di natin masyadong pinag-iisipan to eh, no? Komportable tayo sa mga buhay natin eh. Mas concerned tayo siguro sa transport crisis. Ayan, yan ang kinatatakutan natin. Nung paalis na kami ni Portia, dapat talaga sa susunod, huwag na tayong lalabas pagka ganitong mga araw. Grabe traffic. Di ba yun na mas nakakatakot eh, no? Yung maipit ka sa traffic, tapos maubos ang oras mo. Eh nung pabalik kami dito, okay, kaya pauwi na kami ni Portia nung isang araw, na traffic kami, papunta at saka pabalik, eh, yung gasolina ko, nung papunta, talagang mababa na. Nung, bago pa magpangarap eh, umilaw na. Yung, tapos sabi ko, Lord, ang tagal ng pila. Ay, naku, gapang, oh my. Okay, umiilaw na yung aking okay. So, mabuti na lang, okay, after pangarap, andun na yung Uno. Ayun ang pinakamalapit, Uno. Tsaka mura. Ang laki ng kamurahan kaysa yung unang nasilip, yung Shell. Magkano? Nasa 66 yata. Pagkatapos doon sa Uno, 56 o 52. Sabi ko, laking kamurahan. Dito na lang, full tank. Para paniguro lang eh, no? Pero, minsan, mas takot tayo dito eh, sa transport crisis, yung mga walang masakyan. Di ba? O kaya yung food crisis. Pero sa atin, di masyado natin kinatatakutan to eh, no? Paisi-isi pa tayo eh, pero marami po sa mga kababayan natin ang takot dito. Or unemployment, or yung uncertainty ng future. Okay? Pero meron pong sinabi, fear not. As we celebrate, no? Yung pong birth of our Lord Jesus Christ, the first coming, parang sinasabi rin sa atin ng anghel ngayon ng Diyos, huwag kang matakot. Do not be afraid. A Savior has been born to you. He is Christ the Lord. Kung titingnan po natin, lahat po ngayon ay nagdiriwang ng birth of our Lord Jesus Christ. Pero that was 2,000 years ago. At nakita na po natin yung value kung bakit ipinanganak ang ating Panginoong Yesus upang tanggapin natin siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay natin. Okay? Pero, mayroon pa tayong dapat paghandaan. At yun ang lagi kong ipinapangaral ngayon sa pulpito. Kasi baka magkulang ako sa warning, sa pagbibigay ng babala. Okay? Yes, Jesus was born 2,000 years ago to save us and to be our Lord. But years, months, days, or hours before His second coming, dapat din, fear not. Right? Fear not. Kaya nga, during the first advent or first coming, at saka yung second coming na inaabangan natin, yung ginagawa natin in between. Preparation ito ngayon for the second coming. Kung hindi po natin mapaghahandaan yan, yung second coming, baka mamaya may rumors of war. Ayan na, di ba? Parang sa Matthew 28 you shall hear rumors of war, famine. Okay? At nakikita natin sa mga balita, yung tagtuyot. Grabe. Okay? Earthquakes. Kaliwat kanan na yun, nararanasan natin. Okay? Pero sabi nga ng Matthew 28, these are just signs of the birth pains. Parang buntis na sumasakit pa lang ang tiyan, pero hindi pa ipapanganak. So, hindi pa lalabas yung baby. Okay? Matthew 28. Pero binanggit po doon sa bago sabihin kung kailan yon, ito po ang kung kailan yung end comes, kung kailan darating yung katapusan, may binanggit po doon na isang palatandaan din. Alam niyo kung ano yung palatandaan doon?
and the gospel of the kingdom of God shall be preached throughout the whole world as a testimony to all nations, and the end shall come. Noong araw, limited lang ang nakakarinig ng gospel of the kingdom of God. Within the four walls of the church lang. Pero ngayon, online, sa Amerika, sa Laguna, sa Quezon City, kung ano yung pinapangaral natin, naririnig ng iba't ibang tao. To all nations, as a testimony. Kaya nga po, bagamat hindi man natin abutan, pero this is a sign that the end will really come. Anong paghahanda ang ginagawa natin? Ito na ngayon nabubuo na yung Matthew 28. Nung araw, yung puro birth pains lang Pero ngayon, nabubuo na po yung the gospel of the kingdom of God, ang paghahari ng Diyos, shall be preached throughout the whole world. Nung araw, sa mga churches lang. Ngayon, through online, sa social media, kitang-kita na po to. Wala na po pwedeng maging excuse ang tao. Na hindi ko napakinggan Ayaw mo lang pakinggan. Nandyan na sa online. Nandyan na sa social media. Nandyan na sa YouTube. Nandyan na yung sa FB. The gospel of the kingdom of God shall be preached throughout the whole world as a testimony to all nations, and the end shall come. Yun ang paghahandaan natin. Yun po ang pinaghahandaan natin. Yes, naghanda tayo ng ating pagkain. Naghanda tayo sa ating pananamit, di ba? Pero iba pa rin yung paghandaan natin, yung second coming. Dahil sa second coming, katulad na binabanggit ko, He will come as judge and king. At yun po, para sa mga taong tumanggap kay Jesus bilang Kapanginoon, tagapagligtas, that is the thrill of hope. Yun ang pag-asa natin na yung pinagdadaanan nating kahirapan ngayon, kasakitan, o kaanumang kabigatan, ay may pag-asa po sa ating Panginoon. Lalo't higit sa kanyang muling pagbabalik. Kaya nga po ngayon, ito ay mabilis lang, how must we respond to this thrill of hope? And what is the thrill of hope? The birth of our Savior and Lord Jesus Christ and the anticipation of His second coming as Judge and King. Okay? How must we respond? Kokopyahin ko po yung naging response ng mga shepherds na binasa natin kanina sa Luke chapter 2. Ang una is to come to Jesus. Nung marinig ng mga pastol, yung mabuting balita, okay, na ipinanganak ang tagapagligtas, anong sabi nila? Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about. The same is true. If you heard the message today, let us come to Jesus. Lapit tayo kay Jesus. Okay? At tanggapin natin siya bilang ating, Lord, I want to be saved. I want you to be my Savior. Only you can save me. And I want to make you my Lord. My Lord. Okay? Let us come to Jesus. Second is, let us also spread the good news. Katulad ng ginawa ng mga shepherds, no? They went to Bethlehem, and after that, when they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. So, ang isi-share po natin si Jesus. Si Jesus kasi ang tagapagligtas Okay? Kaya siya ang isi-share natin sa mga tao. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. Okay? So aside from coming to Jesus, let us also witness to others. Spread the good news. Pag nagdiwang po kayo kasama ang inyong mga kamag-anakan sa medianoche o sa Noche Buena at magkakainan na, baka pwede niyong sabihin, ay teka, sandali po, pwede po ba tayong, dahil ngayon naman po pinagdiriwang natin yung Kapaskuhan, yung kapanganakan ng ating Panginoon. Pwede po bang magbasa lang ako ng passage
Basahin nyo itong Luke chapter 2. A Savior has been born to you. He is Christ the Lord. Then, pray. Or, as much as possible, pwedeng konting exhortation. Yung pong pinagdiriwang natin ngayon ay hindi lang po para sa gift giving, hindi lang po para sa pagkain o sa mga bagong damit na meron tayo, kundi higit sa lahat, ipinagdiriwang po natin ang kapanganakan ng ating tagapagligtas. Share the word. Spread the good news of the birth of our Lord Jesus Christ. And lastly, katulad ng ginawa ng mga shepherds, they glorified God and praised Him. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen. Okay? So, pwede po nating sabihin sa mga kasama natin sa bahay na habang pinagdiriwang po natin ang ating kapanganakan ng ating Panginoon, bakit hindi po natin siya purihin, luwalhatiin, bigyan ng pasasalamat? Okay? Bawat isa, baka pwedeng magbigay ng pasasalamat. Okay? Or, siguro, even habang kumakain. Kasi pagka bawat isa at marami kayo, baka lumamig na yung pagkain nyo nun. Baka makunat na yung balat ng lechon. Okay? So, habang kumakain, ako po, papasalamat siya. Pero ano lang yun, joke time. Pero, bakit hindi natin pasalamatan? Luwalhatiin ang ating Panginoon. Kaya nga, in-encourage ko si Ate Vicky, thank you Lord dahil sa healing na binigay sa iyo. Pwede ka ba magbigay ng maikling testimony? Yeah. And she was glorifying God. She was thanking God for the healing that she experienced. Ganun din tayo, no? Okay? Let us also glorify and praise our God. So as a challenge to each one of us, minsan pa, sa pagdiriwang natin ng ating Kapaskuhan, ang kapanganakan ng ating Panginoon, ito po ang challenge ko sa bawat isa. The birth of our Lord Jesus Christ is our hope. Tanging pag-asa natin. Wala na pong iba. He is the only hope in this world of uncertainty, difficulty, and confusion or perplexity. Also, as we wait for His second coming, habang inaantay natin ang muli niyang pagbabalik, we must always come to Him through His Word. Kaya I would encourage you, sana, wag lang po araw ng Pasko, saka tayo aattend ng church. Okay? Sana linggo-linggo, para lagi natin makikilala pa ang Panginoon at lumapit sa Kanya at lalo pang tumatag ang ating pananampalataya sa Kanya. Let us always come to Him through His Word. And, of course, spread the good news. Let us be witnesses of our Lord Jesus Christ. Tayo magpatotoo ng mabuting gawa ng Diyos sa ating mga buhay. Yung pagbabagong ginawa ng Diyos sa ating buhay. Okay? Ang hirap naman magpatotoo kung wala ka naranasang pagbabago. Baka dapat lumapit ka muna uli kay Jesus at magpabago. Kasi yung ipapatutuo natin ay yung pagbabagong ginawa sa atin ng Diyos. Let us come to Him and spread the good news as we witness of God's goodness and grace and glorify Him. Worship Him. Luwalhatiin natin siya. Purihin natin siya. Kaya nga sa pagdiriwang po natin ang Kapaskuhan sa kapanganakan ng ating Panginoon, I hope and I pray na hindi lang po tayo dadalo ng church every occasion, kundi higit sa lahat. Okay? We must come to Him to learn from His Word in preparation of His second coming and witness to others of His goodness and glorify our God. Manalangin po tayo. Hallelujah. Praise you, Lord. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Tunay na Ikaw ay niluluwalhati namin, Panginoon.
at dinarakila dahil alam po namin, O Diyos, ang iyong kapanganakan, ang siyang daan upang kami ay makasumpong ng kaligtasan. Ipinanganak ka at may layunin ka nun, to seek and to save the lost, upang iligtas kaming mga nawawala ng landas. Salamat po, O Diyos, sa iyong pagliligtas. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan, sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig. Ngunit ganun pa man, Panginoon, ngayong ikaw ay nasa amin na, nais po naming panatiliin na ikaw po ang siyang magiging Panginoon namin ng aming buhay hanggang sa muli mong pagbabalik. Ihanda mo po kami sa muli mong pagbabalik. Nawa, lagi kaming lalapit sa iyo upang alamin, kilalanin ka pa ng lubusan, alamin kung ano kalooban mo. At may sakatuparan po namin ito, Panginoon, sa aming buhay. Ipatotoo, Panginoon, ang iyong kabutihan. Ikaw, O Diyos, ang tagapagligtas. Maipatotoo namin sa lahat. At habang inaantay po namin ang muling pagbabalik, nawa lagi mo kaming masumpungan na ang aming mga buhay ay magbigay kaluwalhatian sa iyo. Na magiging purpose ng buhay namin is to glorify you, O God, and praise you, O Lord. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Salamat po. Sa iyo po ang puri, parangal, luwalhati. Hallelujah. Hallelujah.